Samahan niyo nga ulit ako ngayong araw dito sa kusina mga mamis para magluto or mag-asikaso ulit ng kakainin namin para ngayong araw. At habang tinutuloy ko yung aking story time. Sinabi ko nga sa last upload ko mga mamis na nakalabas na ako ng ospital kahit na lagi akong suka pa din ng suka dahil nga simula nung inoperahan naman ako ay suka ako ng suka, walang tinatanggap yung sikmura ko ng pagkain pinipilit ko pa rin kumain kahit pa kunti-kunti, 2 kutsara, 3 kutsara, tapos iinom ako ng tubig, tapos siguro mga ilang oras try ko ulit kumain, pero sinusuka ko pa din talaga. So ang ginawa ko mga mamis para nga tanggapin ng sikmura ko yung pagkain, kung ano yung gusto kong kainin, yung sinasabi ko kila mama tsaka kay daddy, yun yung bili nilang ulam. Tapos nagpabili ako ng juice sa kanila, yung Tropicana. Actually mga mami, sa ICU pa lang ay na talaga yung iniinom ko bukod sa tubig na sobrang lamig, yung Tropicana juice. Kasi nga, ayun talaga yung tinatanggap ng sikmura ko para hindi ako sumuka. Pag yun kasi yung iniinom ko bukod sa sobrang lamig na tubig, talagang sobrang ang gaan ng pakiramdam ko. Alam nyo kasi mga mamis, nung time na nasa ospital ako, lalo na nasa ICU ako, ginagawan ko pa rin ang paraan yung sarili ko. Parang tinutulungan ko pa rin yung sarili ko para kahit papano makarecover ako, mapabilis yung recovery ko. Sadyang nagkakaroon lang talaga lagi ng komplikasyon kaya paulit-ulit akong naoperahan. Pero kung para sa sarili ko mga mamis, talagang laramdam ko na kahit na sinasabi kong suko na ako, yung katawan ko gusto pa rin lumaban. Actually mga mamis, mabalik tayo dun sa ospital. Nung nasa ICU ako, natutuwa sa akin yung mga doktor doon kasi nung time na nasa ICU ako, namamanas na ako. Yan yung lagi ko sasabi sa inyo mga mamis, talagang namamanas na ako. So ang ginagawa ko mga mamis, dahil nga nakikita ko yung sarili kong manas na, talagang kahit nakahiga lang ako dun sa kama ng ICU, ginagawan ko ng paraan yung mga kamay ko, yung mga paa ko para mawala yung manas. Nagko-close open ako, ina-exercise ko, pati yung mga paa ko inaabot ko, minamasahe ko. Kasi nung mga time na yun mga mamis, natatakot din ako kasi sabi nila 'di ba, kapag ikaw na manas, tapos yung manas mo umakyat na sa puso or sa utak ba yun, wala na talaga, patay ka na. So natatakot ako sa part na yun, kaya pag namamanas ako, talagang hindi pwede ako mamanas kasi natatakot din ako. So ayun, ikwento ko lang naman ulit, mabalik na nga ulit tayo dito no, nasa bahay na ako. So ayun, talagang pinilit ko yung sarili ko na hindi, kakain ako hanggang sa ayun, nasanay na akong kumain ng 1 cup ng kanin, tapos puro gulay lang lagi yung ulam ko noon. Tapos hanggang unti-unti ko na rin pinilit yung sarili ko na kailangan unti-untiin kong uminom ng tubig ng hindi malamig. Kasi nga syempre napapagod na rin sila mamabili ng ice cube sa labas, tapos lalagay lang namin sa cooler. Tapos pag natunaw, bibili ulit. Kaya nung time na yun, unti-unti ko naman ding pinilit yung sarili ko na uminom ng hindi malamig na tubig. Kaso yun, sumusuka pa din ako. Pero hindi, pinipilit ko ulit hanggang nasanay na din. So lagpas 1 linggo mga mamis na nandito na ako sa bahay at manas pa din naman ako noon, ay tinatanggap na ng sikmura ko yung mga pagkain, tapos yung tubig na hindi malamig, at hindi na rin ako nagjujuice noon. So ang sunod ko namang ginawa mga mamis, dahil nga bedridden pa ako noon, hindi ko pa kayang umupo, lalong-lalo tumayo mag-isa, yung sunod ko namang pinag-aralan or sunod ko namang siya sarili ko kapag nakahiga ako kung paano tatagilid mag-isa. Kasi nga dahil namamanas ako nun mga mamis, hindi ko kayang tumagilid mag-isa. Pag nakahiga pa naman ako hanggang ngayon mga mamis, tihaya at isang tagilid lang ang pwede kong gawin. Hindi ako pwedeng tumagilid sa isang side kasi nga may ipit yung tubo. Mas lalo naman na hindi ako pwedeng dumapa mga mamis, kaya dapat isang tagilid lang at saka tihaya lang yung pwedeng pwesto ng paghiga ko nun. So ang ginagawa ko mga mamis, pilit kong hinahawi yung katawan ko patagilid. Araw-araw yun mga mamis, lalo na paggabi kasi si mama tulog na paggabi. Tapos mga mamis, may time din kasi mga mamis na kapag tinatawag ko si mama para magpatulong ako, hindi niya rin ako naririnig. Siguro dahil sobrang pagod na din ni mama, dahil nga yun pa lang yung time na makakabawi siya ng maayos na tulog, at bukod doon sobrang hina kasi ng pandinig ni mama mga mamis, kaya hindi niya din talaga ako naririnig. Simula nung nakalabas ako ng ospital, sobrang hina ng boses ko mga mamis kasi nga simula nung naoperahan ako, hindi ako nagsasalita sa ospital, hindi ko rin alam kung bakit. Kaya nung nandito na rin ako sa bahay, tapos nagsasalita ako, hindi na rin masyado nilang naririnig yung boses ko kasi parang naiipit na yung boses ko noon. Nagsasalita pala ako nun mga mami sa ospital, pero kapag meron lang ako nararamdaman na may masakit sa akin, pag sobrang in pain na talaga ako, yun lang maririnig na sa akin, aray ang sakit. Pero yung kakausapin ako ni mama or ni daddy or di naman kaya ng mga doktor, puro tango lang yung talagang ginagawa ko, hindi ako nagsasalita o hindi ako mubukan ng bunganga ko.
Tapos isa pang ginagawa ko na tulong sa sarili ko kahit nga hindi ako nakakatayo, doon lang ako sa kama. So paggabi kasi syempre naka-diaper ako. So ang ginagawa ko, pag hindi naman ako iihi, tatanggalin ko yung diaper, ilalagay ko lang sa tabi ko. May upuan sa tabi ko, doon ko ilalagay. Tapos pag iihi ako, gigising talaga ako, tapos ikakabit ko yung diaper. Para nga hindi na lumala yung mga bedsore ko. Kasi ang lalala na ng mga bedsore ko, mga mami, si talagang makikita mo na nga ata yung buto ko. So ayun yung mga unang bagay na ginagawa ko noon, na tulong sa sarili ko para nga mas mapabilis yung recovery ko nang nandito na ako sa bahay. So sa umaga naman, hindi na rin ako nagda-diaper, umiihi na ako sa may saluhan na ng ihe. Pero dahil hindi nga ako nakakababa ng kama, ang gagawin, lalagyan ng plastic yung kama. Tapos yung plastic na yun, meron siyang mahaba, pababa dun sa kama, tas dun yung saluhan para hindi na ako magda-diaper. Kasi 'di ba, ang mahal din ng diaper mga mommies kaya kailangan talaga ginagawan ko rin ng paraan kung paano kami makakatipid. Tapos mga mommies, alam nyo, kahit nandito na ako sa bahay, dahil nga bedridden pa rin ako, hindi pa rin ako nakakaligo noon. Alam nyo mga mommies, sa ICU pa lang, sobrang dami ko ng kuto. Kaya ang ginawa talaga sa akin ng mga nurse, ginupit nila yung ulo ko. Actually, gusto na nga nila akong kalbuhin noon eh. Pasintabi sa mga kumakain dyan mga mommies na nanonood, pero nung time na nasa ospital ako, nasa ICU ako, yung mga kuto ko nagagapangan na dun sa may unan ko, dun sa may hospital bed. Kaya kahit nakaratay ako dun sa hospital bed, pinaliguan ako ng nurse tapos ginupitan niya ako. Tapos ginamitan niya ako ng shampoo pangkuto para mawala yung mga kuto ko. Kasi ikaw ba naman mga mamis, hindi ka maligo ng 2 buwan or halos 2 buwan? I-continue ko na lang ulit yung kwento ko mga mamis sa next upload.